kapatid na Cesar, kapatid na Lynn, kamusta po kayo? Buti po naman. Buti po Salamat naman. po at pinaulakan nyo ang Let's Talk. Pero magkwentuhan muna tayo. Siyempre, tayong mga magulang, pag-usapan muna natin yung ating gampanin sa ating mga magulang. Ka Cesar, kayo po ay kasalukuyang ano pong mga gampanin nyo ngayon, mga pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ako po ay isang negosyante. Kami po ay may trading business at bukod po diyan ay kami po ay may tungkol sa iglesia. Ano pong kasalukuyang tungkulin nyo? Ako po ay diakon ng sa iglesia. Carlene, kayo po, ano naman po ang araw-araw na pinagkakaabalahan ninyo? Ako po ay katuwang niya sa aming negosyo. Pangalawang pangulo rin po ako ng mga awit dito sa lokal. Ano po pinakagampanin niyo po dun sa inyo pong business? Mga financial aspects. Siya po ay nagjaman. So, mga yaman. Paano niyo po ginugugol yung maghapon niyo? Ang amin po laging priority. Una-una po yung pagtupad namin. So, pati yung papunta sa kapilya, may schedule po kami lahat lagi niyan. Tapos po, yung sa mga bata, syempre, hindi mo pwede kalimutan yung mga bata. So, we make it a point po na gabi. Dito kami lagi, sa oras ng pagkain, nandito po kami. Kailangan sabay-sabay sa pagkain ng hapunan. Usually kasi sa hapunan lang nagkakasabay-sabay talaga eh. Ilan po ba ang inyong kids? Meron po kami tatlong anak, 15, 9, and 5. Parang Nine. 14. Wow! Mag-15 na. Mag-15 na November. Sandali na po. Iwan na. Konti. Ulitin mo natin. Ilan taon po yung ating panganay? Ikaw mas magot. 14. Si Mami ang pinasagot. 14 siya. 15 this coming November. Ayun, 15 this coming. Tama rin naman po pala. tama po, 15 tama. this coming. Siya po si Patrice. Patrice. Si Patis. Wow. Si Patis. Masarap na sausaw. Tama po yan. Then, ilan taon po? Susunod is 9 years old. 9? Boy or girl din po? Girl po siya. Chile. Wow! Si Chile. Patis at si Chile Chile, pa rin correct. sama. Oo. Kasama-sama. Hulaan ko po yung pangalan. Kalamansi ka to, toyo ka to. Dapat sana toyo kasi nagalit si Lola. So, may plano maging toyo. Kasi yung pinabubuntis ko yung pangalawa, Toyo na ang tawag eh. Pero hindi na natuloy si Toyo. At pangalan is Cleon. Cleo, wow, ang swerte naman. Oo. Dahil po bunso, kaya... Mix yung name namin dalawa mag-asawa. Ilang taon po si Cleon? He's 5 years old. So, 15, 9, and 5. Siyempre, iba-iba ang gusto niyan. Diba? Opo, Iba-iba ang interest niyan. Iba-iba ang paraan ng pakikisalamuha sa kanila. Paano niyo sila pinakikibagayan? Tapos yung dalawa, girls. Yung isa, boy. Depende po eh. Like, kung ang kausap ang kalaro ko yung batang maliit, pinakabulso namin, bata rin po ako. Ah, talaga? Pagka yung 9 years old naman, 9 years old din ang Pagka naman, 9 years old, medyo may kakikayan naman yon. Medyo iba naman ang topic doon. makikisakay ka. Sasakay ka rin sa gusto nila. And Ano they yung have to, latest? pakita mo sa kanila na interesado ko sa interest nila. Ah. So, ganun ginagawa namin. Pagka yung teenager naman namin, iti, kung paano pakikitungo sa teenager, ganun na rin. Alam ba po sa bunso, ano po bang hilig ni bunso? Ni Cleon? Si Bunso, puro laro pa ngayon to eh. Siyempre lalaki si Cleon. Paano naman po kayo nag-a-adjust? Hindi, kung Iron Man siya, Spider-Man naman ako. O kahit masakit ang bewa ko minsan, pati ko nakikitakbo. Kailangan. Ano ka rin, makiki-action ka rin. So paano po, kapag ka po nag-aaral sila na lang po ba? May service? Ano po? Inihahatid namin yung bunso, inihahatid namin sa eskwela. Si Mrs. naghahatid sa eskwela. Is all pa rin kayo sa paghahatid? Pagkagising sa umaga kasi, yung dalawang ate muna, bago pumasok sa office, yung dalawa muna. Pag nakapasok na yung dalawa, tsaka pa lang ako magpe-prepare. Nauna siya sa office. Ako malilate. Kasi ako yung nag-aasikaso. Tsaka pa lang ako susunod sa office. Mag-opisina ako, magtatrabaho ng mga 2 hours, 2.5, gano'n. Tapos mga 11:30, kailangan bumalik dito kasi ihahatid naman sa school yung bunso. Saka hindi na reason kaya kumuha kami ng opisina na malapit sa bahay. Para anytime na kailanganin kami ng mga bata, makatakbo kami. Anytime na kailanganin kami sa lokal, makakatakbo rin kasi malapit din kami sa lokal. Kailangan So, kumuha kami ng strategic na area ng aming pagkatrabahuhan na malapit sa mga bata, pati sa pagtubad na. Ano po yung pinaka-bonding moments niyo? Actually, Basta manood lang kami ng TV na sama-sama. May popcorn lang kahit walang popcorn. yung pag-uusap pa lang namin sa table, okay na yun. Paglalaro ng mga bata. Tsaka Lahat yung bonding moment magkwento namin. lang yung bawat isa, ano nangyari. O ikaw muna ate, anong nangyari
nangyayari sa school, sa buong maghapon. Pero laging bida si Bunso. Saka kami nga mag-asawa, talagang ang pinaka-date namin, kasama rin yung mga bata. Oh. Bihirang-bihira kami Parang na simula nung lumabas kinasal kami. kami, parang wala kaming date na talagang kami lang dalawa. Meron naman, nakisal tayo, wala pa bata. Ay, hindi. Sorry. Wala nung pinahalak na namin si ate. Parang maganda. Kasi pag minsan lumalabas kami na yung labas namin sa office naman, tapos hindi namin kasama yung mga bata, parang hindi kumpleto. Oo. Parang malungkot kami. So Malungkot every kami. time na, yung pinaka-date namin talaga, masaya lang pag kumpleto. How long have you been married na po? Since 1995. 25. So, Okay, yan, pareho naman po kayo magaling sa 18 math. years, 18 years. 18 years. So, kilala nyo na isa't isa. Totoo po. Lahat ng sumpong. Lahat na kulitan, alam na namin. Pero usually pinagtatalunan namin sa mga bata hindi talaga yung... Walang issue sa amin dalawa Wala eh. Wala. Talagang sa mga bata. Sa mga bata lang, kung ano ba dapat gawin, ano dapat gawin. Example, like, Siguro yung paraan ng, ano ba yung tamang paraan ng pagdisiplina dito sa isang sitwasyon na ito, paano dapat harapin ito, yung ganun lang. Pero wala naman yung personal na, ikaw ganito ka, ako ganito. Hindi naman, wala personal, nothing personal. Wala yung sa sariling... Pagka yung halimbawa parang sobra yaman yata yung galit mo kanina, yung ganun lang. paano po kayo nagkakasundo? May give and take eh. Kasi minsan may point siya. Minsan naman ako may point. O di kung ano na lang yung sa tingin namin mas effective dun sa bata. Kasi iba-iba naman yan eh. Kanya-kanyang age, iba-iba rin ng ano dapat, ng technique mo. So kung alin yung mas applicable, kung mas maganda yung sinasabi niya, yun ang gawin namin. Kung sa tingin niya, mas okay yung sinasabi ko, yun. Saka kasi pag sa pagkapalaki sa bata, nag-uusapan na, wala nang pride yan eh. Wala kayong pride. Kung ano tayo mabuti, tanggapin mo na mali ka dyan kasi tas tama yung sinasabi niya para sa bata. Kasi iisipin mo na yung anak mo eh. Oo. Hindi na yung sarili namin na mas magaling ka, wala namang magaling eh. Ano po yung common denominator nyo na sa paraan ng pagpapalaki sa mga anak ninyo? Lalo po tayo, syempre, mga kaanib si Iglesia ni Cristo. Ano po yan eh, lahat naman po is, governed naman tayo ng salita ng Diyos, di po ba? Nadokrinahan tayo, naaralan tayo. So lahat po, lahat ng bagay, hindi lang yung pagpapalaki sa bata, lahat ng bagay, pati sa negosyo, it all comes back to, ano ba yung tinuro sa atin? Ano ba yung marapat natin gawin ayon sa Biblia? Ganun po. Kung talagang mayroong mabigat na mabigat, ipanalangin at ibibigay sa iyo ng Diyos kung ano yung dapat mong gawin eh. Di po ba? So, guided po kayo ng mga aral sa Iglesia? Opo. Ano po yan? Yun po ang number one. Kamusta naman po ang naging resulta ng pag-guide nyo sa kanila, paggabay nyo sa kanila, halimbawa sa schooling, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Sa pagtupad po, sa paglilingkod, sa tao naman po yung mga bata sila po siguro yung natuto sa amin sa pamamagitan lang po ng pag-oobserba. Bata pa sila, nakikita na nila kami. Oo. Kung paano kami Kasi tumutulong. po may tungkulin sila eh. Po, yung aking panganay organista, yung aking pangalaw yung mga sa PNK, yung bunso lang wala dahil 5 years old pa lang. Sumasamba, dumadaan Oo. sa pagsamba ng Sila po ay, hindi namin sinasabi, mag-aawit ka, ikaw ay mag-organista. Sila po, sarili nila. Magsabi, nanay, mag-iinsayo na ako. Gusto ko po mag-organista. Sila po nagsabi nun. Tumutog. How does it feel? Wala na sigurong masarap. Napakasarap siguro tumutupad magkakasama nga kami. Kasi kami rin, mula sa pagkabata namin, may tungkol na rin kami sa iglesia. Ang nanay namin, ako si nanay 69 years old na yun, pero hanggang maawit pa. So, ang pangarap din ng lola nila ay magkasama-sama sa koro na tumutupad. Ngayon, natutupad na ngayon dahil hindi man sila magkakasama sa koro ngayon dahil sa ibang lokal sila, pare-pareho sila mga awit. Kaya talagang masayang-masaya sila. Nadja-juggle niyo yung time with your family, sa mga anak niyo, sa office, sa church. Kano ka Opo. Ang pagka-time management namin, ang totoo lang, mula kasi pagkabata, sinanay na kami sa tungkulin. Bata pa lang kami, schedule ng buhay mo eh. Sabado, may ensayo kayo. Sabado ng hapon, may pagdadalaw kayo. Tapos Sabado, paglinggo, pagtupad kayo. Monday, papasok sa eskwelahan. Nasanay ang katawan namin na may naka-schedule na sinusunod.
So, hati-hatiin mo yung oras para makatugon ka sa lahat. So, yung ginagawa namin yung time management is hindi siya bagong bagay. Actually, ang tungkulin na binigay sa amin, sa mga pagkabata, lakas na yan, tutuparin, yun din ang nagturo sa amin na pamamaraan kung paano rin mamuhay sa regular days. Paano ba yung trabaho? Awa ng Diyos, sa araw-araw naman, nararamdaman naman natin yung pagkabay, nakakatapos naman ng maghapon na nakakatupad, nakakapagtrabaho, at pagdating sa bahay, nakakapagturo pa sa mga bata. So kapag ka naman gusto mo yung ginagawa mo, di ba parang baliwala siya? Gusto mo mag-alaga ng bata, gusto mo kasi yung mga anak mo, wala siya eh. Kasi gusto mo yung ginagawa. Probably tiring siguro, physically tiring, pero emotionally, hindi ka madedrain eh. Napupuno pa yung lupa kasi masaya ka eh. Di ba? Rejuvenated ka pa nga, di ba? Tsaka masarap yung pakiramdam na nakikita nila na kahit gano'ng kakabisi sa trabaho, andun ka pa rin sa bawat oras na pangangailangan nila. Yung pagka-empleyado ka, nawala ka, kukuha na kapalit yung kumpanya na kapalit mo eh. Pero pagka nawala ka sa pamilya mo, sinong papalit sa'yo? Di ba? Kaya sa akin, dapat talaga unahin ang pamilya. Kasi walang papay sa'yo dyan eh. Hindi pwede mag-hire ng ibang tatay. Di ba? Eh, ang company, ako lang ibang manager, mas mura pa rate. Di ba? So, hindi mo masabi. So, kami lagi is mga bata muna, family first. Bakit ganun yung pagpapahalaga ninyo? At kanino tinatrato? Higit, sabi nga, family first. Priority niya talaga. Kasi po, para sa amin siguro, ang pinakamasarap eh, makita mo yung mga anak mo na lumaki na nasa yung nasa tamang pananampalataya, nasa pagtupad. Kasi no matter what success meron sa buhay, kung hindi naman kayo kakasamang lingkod, walang value eh. Walang hindi totoong success yun eh. Diba? Parang bahaw. Walang laman. Tsaka siguro kailangan makita nila na ganun yung kinalakihan nilang pamilya para later on, pag sila naman sa sarili nila, sisikapin nila na kung hindi man ganun, sisikapin nila na yung pag nagkaroon sila ng sariling pamilya nila, ganun din ka-importante, ganun din ang ibibigay nilang pagpapahalaga sa mga pagtupad at sa sarili nilang mga anak. Naku, kapatid na Cesar. Thank you po. Thank you po. Kapatid na Lynn. Thank you so much po. Salamat po ng marami. At napakarami namin natutunan at sobrang inspiring po lahat ng mga sinabi niyo sa amin. Uwe. Totoo. Ang dami ko pong nakuha na gusto ko rin i-adapt sa akin, sa family ko, at sa pagpapalaki ko sa mga anak. Naku, sigurado yung mga televiewers po natin, tuwang-tuwa sila sa mga narinig. At ang ganda po ng ating conversation for today.